Mainit na ang panahon pero dapat mas mainit ang diskarte mo. Huwag hayaang matunaw ang pangarap mo sa tindi ng sikat ng araw. Ngayong Marso, gawin nating sun-kissed ang iyong success. Passion plus summer equals unlimited opportunities. Umiinit na naman ang panahon. Luma na ang beat the heat. Ang bago, beat the kahirapan. Dahil ito na ang tamang panahon para kumita. Pwede niyo masabihin ko ilang digits ang kita niya? Ay, Secret! Subo nyo kagad. Ang Mami Susan, di kayo mapapasok. Sarap nga. Ang galing. Nakakaaliw naman to. Ang kinikita na po namin ngayon, kada buwan is 6 digits po. Don't let the heat stop the fun. Stay put and stay cool. Heto ang mga negosyong magpapalamig sa inyong buhay. Oh my God! Nasaan ako? Ang cute! meron pala talagang may gusto nito. Marami na agad nag-book nung week na yun, right after kong mag-post. Kitang-kita pag angat sa buhay. Ay, magkano kita? Before, mga 5 digits. Ngayon, parang 7. Marami nang nakakapit yun. Daman nyo na ba ang init sa labas? O wag iinit ang ulo? Baka gusto nyo ng mga refreshing na panghimagas para you can chill. Sweet siya, tapos spicy and medyo sour. Una, hindi sila nasasarapan, pero pag hindi ka talaga tumigil, makukuha mo yung tamang timplada. Pwede mong tikman to? Titikman ko yung halaman, ma'am. Yung lupa na lang. O, yung lupa? Oo. Masarap. Ang galing ng design. Since meron kaming tubuhan, available po yung raw supply. Nag-focus po kami sa improvement and development po ng flavors. Sarap po. Natural na natural. Umiinit na naman ang panahon. Ngayong patag-init na naman. Hindi ba't masarap magbakasyon at kumain? Ang isa pang magandang gawin, magnegosyo. Sa dami ng business ideas na swak sa tag-init, luma na ang beat the heat. Ang bago, beat the kahirapan. Dahil ito na ang tamang panahon para kumita. Aminin, hindi nawawala sa outing ang bagong ihaw na barbecue. Maproseso nga lang ang paggawa, pero meron ng ready-to-ihaw na barbecue. No more babad-babad, no more tusok-tusok, ihaw-ihaw agad-agad. Yan ang isa sa patok na produkto sa palengke sa Pasay na 2 dekada ng pinagkakaguluhan. May isang tindera sa palengke ng Pasay na famous dahil sa kanyang mga panindang karne na ready to cook na. Meet Nanay Susan. Ay, meron tayong customer, Nay. Bibili po kayo. Ano mabili niyo, Nay? Sino ka? Ako po si Susan. Ako si Susan eh. Ako yung may-ari nito. Ayun niyo ba to? Nay, halika dito. Yan pala yung totoong Susan. Sus naman, nagkala talaga ang mga maabilidad na Susan. 70 anyos na si Nanay Susan pero young at heart pa rin sa pagninegosyo. Sinlakas ng benta ng kanyang mga panindang karne. So ilang kilo kayo everyday? 200 kilos? 200 niya. Ng barbecue. Ayan. Yan, so ito na ang sikat na barbecue dito sa Pasay City Public Market. Gawa ni Nanay Susan. Sa dami ng barbecue na nagagawa nila kada araw, hindi nakatakatakang kung saan-saan na raw ito nakararating. Pero po ang taga Baguio, nagpupunta pa rito para lang dyan eh. Mapa, pag dumating ng Baguio yun, Oo, barbecue na luto na yun. Pampanga, Mga- Cavite. Yan, ako. Saan-saan. Kita? Kumusta kita? Dami. Dami, di wala, hindi masabi ni Nanay Susan kung gaano kita. Basta masaya siya. Pwede niyo masabihin ko ilang digits ang kita niya? Ay, Secret! Ayaw sabihin. Tama Pwede, lang. tama lang. Ang maituturing daw na sikreto ng kanyang negosyo, ang pag-aalaga ng kanyang mga suki. Pag nag-alaga ka ng suki, kinakailangan pang matagalan. Halimbawa, yung suki mo, pag bumili sa'yo, number 1, huwag mong bibigyan ng pangit. Para babalik-balikan ka. Bukod sa OG barbecue, madalas din baunin sa outing ang paborito ng mga kids na fried chicken. Pero ang kainang ito, may kakaibang pakulo sa manok. Ano ba talaga kuya? Naggagatas ng baka? O naglalagay ng sauce sa manok? Sa kainang ito sa Sampaloc, Manila, para raw naggagatas ng baka kapag naglalagay ng sauce sa fried chicken. Paano ba naman kasi ang mga sauce nakabitin?
at pinipisil-pisil na parang naggagatas. Sa kainan ito sa Sampaloc, Manila, para raw naggagatas ng baka kapag naglalagay ng sauce sa fried chicken. Paano ba naman kasi ang mga sauce nakabitin at pinipisil-pisil na parang naggagatas? Ang best part, only refill yan. Pwede mo nang tikman ang lahat ng sauce bago umorder. Sauce ko po! Ayan mga kapuso, dito ho tayo ngayon sa Sampaloc, Manila para tikman ang iba't ibang klase ng sauce. Sauce. Ay, sauce! Gin! Opo. Paano ba gagawin natin dito? Bali yung mga bago po sila umorder, ma'am, titikman po muna nila yung mga sauce po namin. Ang galing naman. Para biruin mo, hindi ka magkakamali sa pipiliin mo kasi meron ka muna ng taste test. Kung ano yung paborito mong sauce. Para pag-order mo, yun na. Yun na po yung ano. Pero ako na ang titikim para sa inyo. Tiki mo na. Hickory, hickory, hickory. Ang lasang hickory. Naguguluhan na yung dila ako. Ito na siya, si Toriak. Ito, lasang buffalo daw to. Buffalo wings, di ba? Lasang nga siyang buffalo. Pero yung cake... Ay! 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 Oy, ba't ano nangyari sa'yo? Don't press it too much. Konti lang. Ayan. O, yan. Ito, mango habanero. Tignan natin kung lasa siyang mangga nga. Ay, masarap din! Ang gagawin natin, ang bestseller na teriyaki. Lalagyan ng sauce ang chicken at saka aalugin. Ganon. Yan po, ma'am. Ayan, galing mama. Natural, marunong magtahip ng bigas. Lalagyan ng Japanese mayo at bonito flakes. Mabibili ang isang order ng chicken with rice ng 135 pesos. Kung bitin pa rin sa sauce, hala, sige, lagay! Parang feeling ko tuloy kasi magpapagatas ako sa baka eh. Ayun! Ang galing! Nakakaaliw naman to. Ayan. Pwede rin paghaluin kung trip nyo. Nakakaaliw naman to. Ayan. Dahil affordable at marami ang serving ng kanilang pagkain, patok na patok ito sa mga estudyante, lalo pat nasa likod lang ito ng isang university. Yung paglagay po ng sariling sauce, lagi ko po na-enjoy yun. Minsan po iba-iba. Pero favorite ko po talaga yung teriyaki chicken. Ever since po nagbukas sila, yun, na-curious po ako i-try. Tapos pagka-try ko po, hindi ko po alam, everyday na po ako kumakain dito. Bago po siya sa akin, ito lang po yung spot na nag-offer ng, bibigyan ka po nila ng freedom na pumili ng sauce, tapos i-drizzle mo po siya sa sarili mong meal. Kaya ang kita. Ang kinikita na po namin ngayon, kada buwan is 6 digits po. Success talaga ang negosyong may pakulo. Speaking of pakulo, hindi iinit ang ulo sa negosyong ito na may literal na pakulo. Dinig niyo ba yon mga kanegosyo? Tunog pa lang nakabubusog na. Anong hula nyo? Pang-ulam ba ite? O pang-merienda? Ang ice cream na nilagay sa sizzling plate, sumasagit-sit daw sa sarap at kita. Kakaibang gimmick na sinimula ng 42 years old na si Leonard noong 2023. Consist po ito ng salted caramel bar, may ice cream on top, may kasama pong peanut brittles na naka-sprinkle sa ibabaw. Tapos binubusan po siya natin ng blondie sauce na yung sarili ko pong recipe. This is not your ordinary ice cream daw. Ano yan eh, something hot and cold po siya. Pagka kinain nyo, nag-i-indulge po sa ibibig yung different flavors and taste nung component ng dessert. Sa harap mismo ng customer, ibubuhos ang special sauce sa sizzling ice cream para mas kumpleto ang sizzling experience. Nagpo-complement po yung lasa ng ice cream. Mainit po siya na malamig. Tsaka sakto lang po yung tamis. Masarap po siya. Good na good po. Tama lang yung combination ng hot tsaka cold niya.
Simpleng ice cream lang siya pero mas pina-level up pa siya and then sobrang sarap niya. Tsaka very Instagrammable yung idea niya, yung preparation niya. Kaya rin ang matikman ng kakaibang sizzling ice cream ni Leonard for only 119 pesos. Nakakabenta raw si na Leonard ng hanggang 50 orders kada araw. Kung natatakam sa sizzling ice cream, agahan daw ang punta sa ugbo dahil lagi raw itong sold out. Hindi katulad ng init at lamig na produkto ni Leonard, hindi daw dapat sala sa lamig, sala sa init pagdating sa negosyo. Dahil pinanindigan ni Leonard ang negosyo, umaabot na raw ang kita nito ng 100,000 pesos kada buwan. Mainit ang panahon pero mas mainit dapat ang kagustuhang umasenso. Go na ang naiisip na negosyo. Dahil ang tunay na goal ngayong tag-init, hindi lang chill na pamamasyal, kundi maginhawang buhay. Tag-init na mga kapuso, kahit ramdam na ang tindi ng sikat ng araw, don't let the heat stop the fun. Stay put and stay cool. Ito ang mga negosyong magpapalamig sa inyong buhay. Sa tindi ng sikat ng araw, tila hindi obra ang papayong-payong lang. Kaya ang marami, todo pahid ng sunscreen, likido o cream na proteksyon ng balat mula sa matinding sikat ng araw. Ang business at real-life partners na sina Michael at Ralph, ito ang bread and butter. Dati sila mga empleyado sa isang korporasyon, pero mga business owner na ngayon. Yung dating needs namin na mahirap na kunin, ngayon even yung wants na bibili. Nangutang agad sila sa bangko ng puhunang 300,000 pesos. Agad pumatok at dumami pa ang kanilang mga beauty products. Pero ang talagang pumatok ang sunscreen. Dahil tirik na tirik ang araw, mamimigay tayo ng libreng sunscreen. Gusto niyo ba i-try itong bagong produkto nila? Yes! Kasi may sinasabi ka, white cast? Ano yung white cast ba? Yung pag may puti po sa ano. So, ibig sabihin dito, parang kahit ano yung color ng skin mo. Nagtotone adapt siya. Nag-a-adapt siya. Ay, magkano kita? Before na masaya na kami sa mga 5 digits every Ngayon? month. Ngayon parang 7. In terms of finances, talaga ang laki ng diferensya noon sa may negosyo ka na ngayon. Nagkaroon kami ng sariling bahay, may pinapatayo tayong warehouse and offices. Napatunayan ni Ralph at Michael na posible palang maging magkasosyo sa negosyo ang mag-partner sa buhay. Napakalaki ng role ng trust. Kasi sa trust na yon iikot lahat. Sa tiwala na yon, dun magsisimula or makakagawa kayo ng mga magaganda at malalaking bagay na again, hindi lang naman na nakatuon sa negosyo, kundi nakatuon din para sa pamilya at para sa ibang tao. Protektado na ba sa init? Pwes, pwede na lumarga. Pero kung timbahay ngayong tag-init, pwede pa rin mag-enjoy sa pagtampisaw sa inflatable pools. Ang pagpaparenta ng inflatable pools, negosyo ni Princess. Nag-start yung business namin noong May 3, 2024. Summer nung time na yon, kaya naisipan namin parang maganda kung kami inflatable business kasi mas gusto ng kids yon and of course gusto din ng parents yon since para hindi na sila lalabas pa sa place nila. Perfect na perfect daw ito para sa kahit anong okasyon ng pamilya. Nagsimula raw sa 3 inflatable pools sina Princess habang ginagamay pa ang negosyo. Online lang daw sila nagsimulang mag-alok. Sa unang taon pa lang, mahigit 200 bookings daw ang pumasok sa kanila. Sobra na talaga akong natuwa kasi parang ay may magbubuk pala. Meron pala talagang may gusto nito. Marami na agad nagbook nung week na yun right after kong mag-post. Sa mga bagets at kids at heart, kaya rin na magtampisaw sa inflatable pools mula 3,500 hanggang 4,000 pesos. May kasama ng puzzle mats at nag-uumapaw na plastic balls. Pwede ito magamit mapa outdoor o indoor sa loob ng 8 oras. Mas colorful na raw ang buhay nila ngayon dahil lumulobo na mula 6 to 7 digits ang kita nila kada buwan. Kahit nga hindi pa buwan ang tag-init, dagsa rin ang bookings ni na Princess.
make sure po na focus tayo sa quality over quantity. Hanapin din natin yung mga magiging staff natin na alam natin na masaya at buong puso din nilang gagawin yung serbisyo na gusto rin nating maibigay sa kliyente natin. Timbahay ba ka mo o plano mong mag-travel ngayong tag-init? Gawing mas memorable ang mga ganap sa pamamagitan ng travel magnets. Hilig ba mag-picture-picture all the time, everywhere? Ang travel photos na yan, huwag hayaang maging history na lang sa phone gallery. Gawin ng memorabilia yan. Yan ang bright idea ng 28-year-old corporate girlie sa weekdays at madiscarding entrepreneur sa weekends na si Chini. Gusto kong makita everyday yung photos ng mga travels ko. So, yun po yung naisip kong twist dun sa magnet. Nagawin ko po siyang travel destinations po ng mga napuntahan ko. Nagsimula si Chini sa pagbenta ng makinang gumagawa ng magnet. Kumita raw siya rito ng 6 digits. Pero humina ang negosyo nang dumami ang kakumpetensya. Kaya ang mga natirang magnet machine na hindi na ibenta, ginamit niyang puhunan para makagawa naman ng travel magnets. Social media to the rescue agad-agad para ipakilala ang kanyang bagong produkto. Laking gulat ni Chini nang ang video niya ng pagdidikit ng travel magnet sa ref, dinikitan din agad ng swerte. Ang dating pasampu-sampung benta umabot na sa daan-daan. Kada linggo nasa 200 to 300 pieces ng travel magnets ang ginagawa ni Chini. Pero ang umaarangkada niyang side hustle, tuwing weekends lang niya ginagawa. Nagtatrabaho pa rin kasi siya bilang account manager sa isang IT company. 60 pesos ang halaga ng isang travel magnet. Kapag maramihan ng bili, may discount syempre. Gusto pang gawing personalized ang travel magnets? Say no more! Dahil pwede yan palagyan ng caption for free. Nagre-range po siya sa 25 to 35K. Depende po sa sipag ko. Kasi ang ginagawa ko po is by batch. Willing to wait naman po yung ibang customers. Sabihin ko po, next batch na po kayo kasi full na po yung batch for this weekend. Hindi lang saya ang hatid ng tag-init, kundi pati na rin ang pagkakataong kumita. Gamitin ang iyong creativity at diskarte para maging mas productive ang inyong bakasyon season. Daman nyo na ba ang init sa labas? O wag iinit ang ulo? Baka gusto nyo ng mga refreshing na panghimagas para you can chill. Kung ang halaman sa paso pero kinakain, may makukulay na putas na nakagigigil. At pamatid-uhaw na refreshing at hindi nakaka-guilty. Ang mga panghimagas na ito hindi lang perfect pampangiti, pwede rin gawin negosyo para pambayad ng bills. Sa Zambales, ang mga halaman na nasa paso pwede raw kainin. Ang totoo niyan, ice cream talaga yan. Cool, di ba? Nagulat talaga ako sa design. Masarap. Ang galing ng design, ang ganda ng creativity. Meron pa siyang plant, talagang dirt pot na dirt pot. Ang plantita na nakaisip niyan, ang negosyanteng si Angel. Gusto namin yung kakaiba, artistic, Instagrammable. Talaga namang natuwa sila, nagulat, mixed emotions, but all positive, I could say. Ang nakakatuwa doon is, aside sa yung mga bata, customers na rin namin, yung mga magulang nila. Meron silang unicorn pot, twisted mallows ang ginawang horn o sungay, at chocolate naman ang mata nito. Ang galing creative lang nung design. For someone po na di masyadong mahilig sa matamis, tama lang yung lasa niya. Pero ang talaga nakakaintriga sa lahat, ang dirt pot o ice cream sa paso. So, sa dirt pot, first, nilalagyan namin siya ng ice cream of your chosen flavor. And then, meron siyang crushed Oreos as the toppings, or let's say, siya yung pinaka magiging soil. And we will put a gummy worm. Tapos, meron kaming plant na nilalagay. Mapapaniwala ko kaya sila dito o matatakam sila dahil sa itsura nito? Tricky question. Pwede mong tikman to? Titikman ko yung halaman, ma'am.
Yung halaman mismo? Yeah, pwede ba? Hindi, ito yung lupa na lang. Oh, yung lupa? Oo. Hindi ba sasakit dyan? Sir, umano ka, scoop ka ng ilalim. Malalim, yung scoop. Sa ilalim, kasi sa ilalim, dyan yung talaga purong lupa. Purong lupa? Oo. Yung gat, yan, lupa, kainin mo yung lupa. Ah, sandali, yung lupa may ube. Sandali, paborito ko pa noon yung ube. Uy, masarap! Paano, ano masasabi mo sa ganyang presentation? Akala ko naging plantita na ako eh. Kakaiba, masarap. Ang kakaibang ideya ni Angel, nagbubunga ng 6 digits kada buwan. My best advice is to start. And the best time to do it is now. Huwag mong susukuan. Expect challenges along the way, but have faith in God. Because that God who gave you that business idea will be that very same God who will give you your customers. Sa mga trend tayo na nabab, hanap nyo ba ay mas healthy na panghimagas o merienda? Ang pambato ng Pasay, mixed fruits na may nakatatakam ng sausawan. Ang nakaisip niyan, ang Malafruit Ninja Master na si Chan. Ibang-iba siya sa chamoy ng Mexican. Kasi yung sa akin, sweet siya, tapos spicy, and medyo sour. And sa Mexican kasi, medyo salty siya na sour. Na-invento ko to, try lang. Pinapatry ko sa mga kapatid ko. So una, hindi sila nasasarapan. Pero pinaka-good news doon, pag hindi ka talaga tumigil, makukuha mo yung tamang timplada. Pwede pala siyang ihalo talaga sa prutas. Nag-aagaw po yung tamis sa anghang. Refreshing siya. Perfect for summer. Yung sauce po niya is match na match po siya sa prutas po. Nagsimula si Chan at tuwing bagong taon lang kung magtinda ng prutas. So doon ako nagkaroon ng idea, ang ganda ng prutas pagkakitaan. Mabilis siyang mabili, so yung kita niya mabilis din. Hanggang sa naisip niya maglako ng prutas sa daan gamit ang kariton kahit hindi bagong taon. So may isang customer na hanap na wala ba kayong may kasama ng papaya, kasamang melon, and etc. Yung tira kong mga prutas dati, hiniwa-hiwa ko siya. Tapos minix ko siya ng isang puno dun sa plastic na halagang 100 pesos. Naubos yung 25 na ripa ko. Sabi ko, pwede pala. May melon, pakwan, papaya, pinya at honeydew. Nakauubos daw si Chan ng mahigit 300 orders ng mixed fruits kada araw. Present din sa pwesto ni Chan ang iba't ibang fruit juice. Mula sa 15,000 pesos na puhunan, gumugulong na ngayon sa 3,000 pesos ang kita ni Chan kada araw. Sa mga tao na gustong mag-try sa ganitong business, una, hanap ka ng supplier na maganda, yung pwedeng magpalit sa prutas na, alam mo, pangit yung deliver sa'yo, may hindi ka nagustuhan, willing silang magpalit. Uhaw rin sa success ang Bicolanong negosyanteng si Danreb. Ang kanya namang naisip pagkakitaan, ang katas ng tubo o sugar cane. Ang kinikita ng negosyo, 16,000 pesos kada araw. Nag-focus po kami sa improvement and development po ng flavors. Natutunan din po namin yung mga way to preserve para ma-maintain yung sugarcane since galing pa po ng province. Ang katas ng tubo, hinaluan nila ng lemon, calamansi, strawberry, cucumber at guayabano. Instant palamig na healthy raw for the body. Ito yung machine talaga na pang-extra. Yes po. Ito po. Kakainin na yan. Yes po. Oh, parang baka, no? Saltik pa. Ba't nahati? Nakahati ba talaga? May mga times po na gano'n. Nahati nilagay ko sa pa. Sarap maglagay. Ay, mali. Yes, ma'am. Tama. Nahati nga. Galing na. Ito na po yung mga ano niya. Dry na po siya, ma'am. Tuyo. Kung dati ay sa Baclaran lang, mabibili ang juice na ito. Ngayon ay may 5 pwesto na sila sa Luzon. Okay din po na mag-start sa kung ano muna yung meron. At least, i-grab nyo yung opportunity na yon para at matuto kayo. Parang learning process siya. Kagaya nung experience namin na nag-start muna kami sa limited capital, sumugal kami sa ganon, at least natuto kami. And then, pag nakaipon kayo, upgrade, mag-save, para at least kung sakaling ma-encounter nyo yung mga challenges, meron kayong backup pang sustain ng business. Ang matamis na tagumpay, kayang-kayang abutin kahit simple ang produkto kapag ginaluan ng diskarte at pakulo. Hindi lang level up ang itsura,
level up din ang kita. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!